Inagaw nila ang lahat. Ang bahay na pinagpaguran ko, ang dangal ko, at ang lalaking pinangakuan kong sasamahan habang buhay. Sa harap ng altar, sumumpa si Mark na poprotektahan ako, pero bakit ngayon ay katuwang siya ng kanyang ina sa pagdurog sa akin? Ako si Hana, isang asawa, isang biktima, pero sa huling pagkakataon, ako ang magiging mitya ng kanilang pagguho. Kaya niyo pa bang makinig sa katotohanan? Isang pirma lang naman ng tangang babaeng yon, Mark, at malinis na ang lahat ng utang natin. Hindi na niya kailangang malaman na ang bahay na ito ay hindi na sa kanya sa susunod na buwan. Konting acting lang. Anak, makuha lang natin ang titulo. Ang boses na yon ni Doña Aurora ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Hana. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang sariling bahay. Basang-basa ang laylayan ng kanyang uniforme dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang supot ng mainit pang bibingka, malagkit. Ang paboritong kakanin ng kanyang biyenan na sadyang pinuntahan pa niya sa malayo pagkatapos ng nakakapagod na 12 oras na shift bilang accountant. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang init ng kakanin na dumadaloy sa kanyang palad ay kabaligtaran ng nanunuot na lamig sa kanyang puso. Ang bawat sentimo na ibinayad niya sa bahay na ito, ang bawat gabing puyat niya sa pag-audit para lamang makatulong sa mga gastusin ay tila biglang naging abo sa harap ng katotohanang kaniyang narinig. Ma, paano si Hana? Pinaghirapan niya rin ang bahay na ito. Halos hindi na siya natutulog para lang mabuo namin ang pambayad sa bangko. Ang boses naman ng kanyang asawang si Mark ang sumunod na narinig niya. May bahid ito ng pag-aalinlangan, ngunit wala ang bagsik ng pagtatanggol na inaasahan ni Hana. At kailan ka pa natutong sumagot sa akin dahil sa babaeng yon? Mark, pamilya mo kami. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Hahayaan mo bang mabulok ang kapatid mo at ang kumpanya natin dahil lang sa sentimentalidad mo sa asawa mong wala namang ibang alam gawin, kundi magbilang ng pera ng ibang tao? Ramdam ni Hana ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyot at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa semento ng beranda. Ang supot ng bibingka ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Walang malakas na tunog ang pagbagsak nito, tanging ang dahan-dahang pagkalat ng malagkit na kakanin sa maruming semento. Isang tahimik na simbolo ng kanyang nasayang na pagmamahal at pagsasakripisyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Doon ay tumambad sa kanya ang 2 taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Si Doña Aurora na bihis at may hawak na baso ng mamahaling wine at si Mark na nakayuko at hindi magawang tumingin sa kanyang mga mata. Hana, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Mark. Ang boses ay puno ng kaba at pagtataksil. Hindi sumagot si Hana. Tinitigan niya ang kanyang asawa, pilit na hinahanap ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar na poprotektahan siya sa lahat ng unos. Pero ang nakikita lang niya ngayon ay isang estranghero na nagpalamon na sa dilim ng kanyang sariling pamilya. Lumapit si Doña Aurora nang walang bakas ng pagsisisi. Mabuti na ring narinig mo, Hana. Para hindi na tayo magbolahan pa. Masyado kang ambisyosa para isiping karapat-dapat ka sa pamilyang ito. Pirmahan mo na ang mga papeles sa lamesa at makaaalis ka na ng mapayapa. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas sa kalsada. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mariing sampal na nag-iwan ng hapdi sa buong pagkatao ni Hana. Tiningnan niya ang mga dokumento sa mesa, isang deed of absolute sale, na peke ang kanyang pagkakaalam, ngunit naroon na ang lahat ng impormasyon, naghihintay na lang ng kanyang pagsuko. Tumingin siya sa labas, sa ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa.
Sa dilim ng gabi, isa lang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang humihiwa sa kanyang natitirang pag-asa. Sa loob ng maraming taon na ibinigay ko ang lahat, kailan ba ako naging sapat para ituring ninyong tao? At hindi lamang isang kasangkapan na matapos pakinabangan ay basta na lamang itatapon sa gilid ng daan. Huwag ka nang tumayo lang dyan na parang estatwa, Hana. Maupo ka. Sayang naman ang inihandang hapunan kung hindi natin pagsasaluhan ang huling gabi mo sa bahay na ito. Ang boses ni Celine, ang nakababata at paboritong kapatid ni Mark, ay puno ng pangungutya habang marahang hinihila ang silya sa dulo ng mahabang mesa. Ang bawat kilos niya ay tila isang dula-dulaan na sadyang ginawa upang saktan si Hana. Sa gitna ng mesa ay nakahain ng masasarap na putahe. Mga pagkain na binili gamit ang pera mula sa credit card ni Hana. Ngunit ngayon ay tila ba siya ang nakikisuyo na makikain. Napilitang maupo si Hana. Ang kanyang basang uniforme ay nag-iiwan ng malamig na marka sa mamahaling silya. Isang pakiramdam na tila unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi siya makatingin sa pagkain. Ang bawat amoy ng ulam ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing nag-overtime siya sa opisina para lamang mapuno ang refrigerator na ito. Alam mo, Hana, dapat ay magpasalamat ka pa kay Mama. Pagsisimula muli ni Celine habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Iniligtas ka lang niya sa obligasyong hindi mo naman kaya. Accountant ka nga, pero bakit parang hindi mo man lang maayos ang sarili mong buhay? Isang taon ka nang nakatira rito, pero ni hindi ka man lang nagkaroon ng ambisyon na palaguin ang yaman ng mga De La Vega. Puro ka lang naman bayad ng kuryente at tubig. Akala mo naman ay sapat na yon. Hindi kumikibo si Hana. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naramdaman niya ang titig ni Doña Aurora mula sa kabisera ng mesa, malamig, mapanghusga at puno ng tagumpay. At isa pa, dagdag ni Celine, ang tono ng boses ay bumaba, na tila ba nagbabahagi ng isang lihim na lason. Baka ito na rin ang paraan ng tadhana para sabihing hindi ka talaga nararapat dito. Isipin mo, ilang taon na kayong kasal ni Mark, pero wala ka man lang maibigay na apo kay Mama. Marahil ay dahil alam ng langit na ang isang katulad mong walang pinagmulan ay hindi dapat nagpapatuloy ng lahi namin. Baog na nga ang iyong bulsa, baog pa ang iyong sinapupunan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Hana. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat ng nasa mesa, pero ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit na luhang. Hindi na niya napigilan. Tumulo ito, isa-isa, hanggang sa mabasa ang kanyang pinggan na wala namang laman. Tiningnan ni Hana si Mark. Mark, wala ka bang sasabihin? Ang kanyang boses ay isang mahinang pagsusumamo, isang huling hiling para sa hustisya. Ngunit si Mark ay nanatiling nakatitig sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila ba may mabigat na krus na nakapasan sa kanya? Ngunit mas pinili niyang manatiling bulag at bingi sa paghihirap ng kanyang asawa. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng mura at pangaalipusta ni Celine. Hayaan mo na siya, Celine. Kumain na tayo. Sa wakas ay nagsalita si Doña Aurora. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Pagkatapos nito, Hana, ayusin mo na ang iyong mga gamit. Ayaw kong makita ang anino mo rito paggising ko bukas. At huwag mo ring susubukang kumuha ng kahit anong hindi mo pag-aari. Dahil bawat hibla ng kurtina sa bahay na ito ay utang mo sa amin. Katahimikan. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Isang tunog na tila mga martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng magsimulang
Mag-vibrate ang telepono ni Mark sa ibabaw ng mesa. Ang mahinang ugong nito sa kahoy ay tila isang babala. Kinuha ni Mark ang telepono at tiningnan ang screen. Sa isang saglit, ang lahat ng kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at ang kanyang kamay na humahawak sa tinidor ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. "Mark, sino yan?" tanong ni Aurora. Ang kanyang kilay ay nagsimulang magsalubong sa pagtataka. Hindi sumagot si Mark. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tumingin siya kay Hana, hindi na nang may pagkahiya, kundi nang may matinding sindak na tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ang screen ng telepono ay nanatiling maliwanag at doon ay nakasulat ang isang pangalan na hindi inaasahan ng sinuman sa pamilya de la Vega na muling makikita sa gabing iyon. Naramdaman ni Hana ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya, kasunod ng isang malamig na hinala na marahil ang gabi ay hindi pa tapos sa pagpapaiyak sa kanya o marahil ito na ang simula ng pagguho ng toreng bato na pilit itinatayo ng kanyang mga kaaway. Hindi nagpatulog kay Hana ang gabi, ngunit ang sumalubong sa kanya kinaumagahan ay mas matindi pa sa kahit anong puyat. Habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang iilang pirasong damit sa loob ng isang lumang maleta, ang kanyang telepono na nakalapag sa ibabaw ng kama ay hindi tumitigil sa pag-ilaw. Ang bawat pag-vibrate nito sa kahoy na mesa ay tila isang babala ng paparating na unos. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang gadget. Pagbukas ng screen, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Doon, sa sikat na Facebook group ng kanilang subdivision at sa kanilang mga personal na profile, ay nakabalandra ang kanyang mukha. Isang post mula kay Celine ang naging mitya. May mga larawan ni Hana na kuha mula sa malayo, mga sandaling kausap niya ang kanyang mga kliyente sa trabaho. Ngunit ang kapsyon ay puno ng malisya at kasinungalingan. Ang asawang akala mo ay anghel. Ahas pala sa loob ng bahay. Nilulustay ang pera ng pamilya de la Vega para sa kanyang mga lalaki. Ngayong nahuli, siya pa ang may ganang magmakaawa sa bahay na hindi naman sa kanya. Kawawang Mark, bulag sa pag-ibig. Ang bawat komento sa ibaba ay parang mga talsik ng asido. Kaya pala mukhang laging pagod, galing siguro sa kung saan. Sabi ng isang kapitbahay na dati ay nginingitian siya. Dapat dyan pinalalayas na agad. Baka madamay pa ang moralidad ng buong barangay. Dagdag ng isa pa. Sikat ka na, Hana. Hindi mo na kailangang mag-audit ng pera dahil ang buong mundo na ang nag-audit ng dangal mo ngayon. Ang boses ni Celine ay nanggaling sa pintuan. Nakasandal siya doon, hawak ang sariling telepono at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sa likod niya ay si Doña Aurora na tila ba isang reyna na nanonood ng pagbitay sa isang kriminal. Ma, tingnan mo ang mga comments. Galit na galit ang mga tao. Wala nang maniniwala sa kanya kahit magsabi pa siya ng totoo. Wika ni Celine habang ipinapakita ang screen sa kanyang ina. Iyan ang nararapat sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Malamig na sagot ni Aurora. Gusto mong lumaban, Hana? Sige. Pero tandaan mo, sa mundong ito, hindi ang katotohanan ang nananalo, kundi ang mas malakas ang boses. At sa ngayon, ikaw ay wala, kundi isang maruming basahan sa mata ng lahat. Tumingin si Hana kay Mark na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ngunit ang asawa niya ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Tila ba diring-diri na makita ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin. Ang pananahimik ni Mark sa gitna ng hayagang pagwasak sa dangal ni Hana ay ang pinakamatinding lason sa lahat. Naramdaman ni Hana ang bigat ng mga tingin mula sa labas ng kanilang bintana. Ang mga anino ng mga taong naglalakad sa kalsada ay tila humihinto sa harap ng kanilang gate, bumubulong,
at itinuturo ang kanyang tahanan. Ang bawat sulyap nila ay tila mga mapanghusgang mata na bumaon sa kanyang balat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang nabasag nang marinig ang sunod-sunod at marahas na paghampas sa kanilang main gate. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay mabigat, awtoritatibo, at puno ng tensyon. Tao po, barangay ito. May reklamo kaming natanggap tungkol sa kaguluhan sa loob ng pamamahay na ito. Isang malakas na boses mula sa labas ang umalingaw-ngaw, kasunod ng ingay ng mga radyo ng mga tanod. Nagkatinginan sina Aurora at Celine, isang mabilis na senyas ang nagpalitan sa pagitan nila. Alam ni Hana ang ibig sabihin nito. Itutuloy nila ang palabas hanggang sa huli. Habang naglalakad si Doña Aurora patungo sa pinto para pagbuksan ng mga awtoridad, lumingon siya kay Hana na may matalim na titig. Humanda ka na, dahil ito na ang katapusan ng pananatili mo rito. Naiwan si Hana sa gitna ng silid, yakap ang kanyang sarili habang naririnig ang papalapit na mga yabag ng mga lalaking may kapangyarihan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakabinging katanungan. Saan ka lulugar kapag ang mismong batas at ang mga taong nakapaligid sa iyo ay naging katuwang na ng mga taong nagnanais na ibaon ka sa limot at kahihiyan? Ilabas niyo na ang lahat ng yan. Huwag kayong mag-iwan kahit isang piraso ng basura sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng hanging dala ng hanging habagat. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, pinanood ni Hana kung paano ilabas ng 2 tauhan ng barangay ang mga kahon na naglalaman ng kanyang buong pagkatao. Ang mga opisyal na dapat sana ay nagtatanggol sa kanya ay nakatayo lamang sa gilid, na bulag na ng ningning ng pangalan ng mga De La Vega. Ngunit ang tunay na kurot sa puso ni Hana ay nang makita niya ang isang lumang baul na gawa sa nara. Iyon ang huling pamana ng kanyang yumaong ina, ang tanging alaala na nag-uugnay sa kanya sa panahong siya ay minahal at pinrotektahan. Teka, wag iyan. Pakiusap, dahan-dahan naman. Sigaw ni Hana habang pilit na humaharang sa mga lalaki. Ngunit isang marahas na paghila ang ginawa ni Celine sa kanyang braso. Ano ba, Hana? Ang dumi-dumi na ng mga ito. Isasama mo pa sa pag-alis mo. Mukha na ngang basurahan ang kwarto nyo dahil sa mga kagamitang ito na galing pa yata sa panahon ng hapon. Pangungutya ni Celine. Sa isang iglap, binitiwan ng mga tauhan ang baul. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy sa semento ay tila ba tunog ng sariling buto ni Hana na nagkakalas-kalas. Bumukas ang baul at tumalsik sa putikan ang mga lumang larawan, ang paboritong shawl ng kanyang ina, at isang maliit na salamin na may ukit na rosas. Ang ulan ay walang awang bumuhos sa mga ito. Binubura ang mga mukha sa litrato na tila ba nais din silang burahin ng tadhana sa mundong ito. Napatitig si Hana sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa malamig at basang kalsada. Hindi niya alintana ang dumi sa kanyang uniforme. Gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay, sinubukan niyang pulutin ang larawan ng kanyang ina, ngunit ang papel ay unti-unti nang nalulusaw dahil sa tubig at putik. Mark, tulungan mo ako. Ang gamit ni nanay. Ang hikbi ni Hana ay halos hindi na marinig dahil sa ingay ng ulan. Tumingin siya sa itaas, sa veranda kung saan nakatayo si Mark. Nakasilong ang kanyang asawa, tuyo, at ligtas mula sa unos. Tumingin si Mark sa kanya, may bakas ng pait sa mukha, ngunit mas pinili nitong humakbang paatras at pumasok sa loob ng bahay. Ang pagsara ng pinto ay naging huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang sumpaan. Mula sa pintuan, maririnig ang malakas na halakhak ni Celine at ang mahinahong tinig ni Aurora na nag-uutos na ipagtimpla sila ng mainit na tsokolate dahil nakakapagod ang maglinis ng kalat. Sa loob ng bahay ang ilaw ay maliwanag at mainit, habang sa labas,
Si Hana ay mag-isang nilalamon ng dilim at lamig. Dahan-dahang itinaas ni Hana ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi at pagmamahal, ay unti-unting nagbago. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kahinaan, kundi mga luhang nagpapatigas sa kanyang kalooban. Hinawakan niya ng mahigpit ang basang shawl ng kanyang ina, ang tanging bagay na natira sa kanya. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya nagmakaawa. Sa gitna ng maputik na kalsada, sa harap ng bahay na itinuring niyang pangarap ngunit naging kulungan, isang panata ang nabuo sa kanyang isipan. Isang panata na kasing tibay ng nara at kasing talim ng katotohanan. Itinindig ni Hana ang kanyang sarili. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang biktima, kundi ng isang taong wala ng takot na mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. Tumingin siya sa bintana kung saan aninag ang mga De La Vega na nagdiriwang at sa loob ng kanyang puso, isang tanong ang iniwan niya sa hanging amihan. Gaano kaya katagal ninyong kayang panindigan ang inyong mga ngiti kapag ang bawat sentimong ninakaw ninyo at ang bawat alaalang dinumihan ninyo ay isa-isang bumalik para singilin kayo ng buong buo? Sa loob ng isang maliit na silid na amoy amag at may tumutulong tubig mula sa kisame, nakaupo si Hana sa sahig, yakap ang kanyang sarili habang pilit na kinakalimutan ang lamig ng gabi. Ang paupahang ito ay malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De La Vega. Ngunit dito, sa gitna ng mga bakanting pader at katahimikan, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang aandap-andap na bombilya ay tumatama sa kanyang lumang laptop. Ang tanging kagamitang hindi nagawang sirain ng ulan dahil balot ito ng plastic sa loob ng kanyang bag. Binuksan ni Hana ang computer. Ang liwanag ng screen ay tila isang tanglaw sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Bilang isang accountant, ang mundo ni Hana ay binuo ng mga numero, balanse at luhika. Para sa kanya, ang mga tao ay maaaring magsinungaling. Ang mga damdamin ay maaaring magbago. Ngunit ang mga numero ay kailanman hindi nagsasabi ng hindi totoo. Dahan-dahan niyang nire-recover ang mga files na lihim niyang itinago sa kanyang cloud storage noong mga buwang pinag-o-audit siya ni Doña Aurora para sa pampamilyang negosyo. Naalala niya ang mga gabing puyat siya. Iniisip na tinutulungan niya ang kanyang biyenan na ayusin ang kanilang kinabukasan. Hindi alam na ang bawat entry na inilalagay niya ay bahagi ng isang malaking patibong. Habang hinihintay ang pag-load ng mga dokumento, nahulog ang kanyang tingin sa kanyang mga daliri. Wala na doon ang kanyang wedding ring. Iniwan niya ito sa ibabaw ng maruming kakanin sa harap ng kanilang gate. Isang huling piraso ng bakal na wala ng halaga. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan tinanggap niya na ang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbibigay ng halaga sa iyong pagkatao ay isang utang na hindi na kailanman dapat bayaran. Tingnan natin kung gaano kalinis ang inyong mga kamay. Bulong ni Hana sa sarili, ang kanyang boses ay may halong pait at determinasyon. Sa pagbukas ng mga spreadsheet, nagsimulang kumunot ang noo ni Hana. Ang De La Vega Corporation na ipinagmamalaki ni Aurora bilang isang matatag na imperyo ay isa palang guhong gusali na pinipigilan na lamang ng mga pekeng suporta. Nakita niya ang mga sunod-sunod na withdrawal mula sa mga account na dapat ay para sa buwis at benepisyo ng mga empleyado. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang petsa ng paglilipat ng kanilang bahay sa pangalan ni Doña Aurora. Ang deed of donation na ipinagmamalaki ng matanda ay may petsang nakaraang taon. Ngunit sa digital audit trail ng kumpanya, ang dokumentong yon ay ginawa lamang 3 araw bago siya pinalayas. At ang mas nakakapanghilakbot na natuklasan ni Hana ay ang pirma ng testigo sa dokumento. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Hana. Ang pangalang nakasulat bilang testigo sa paglilipat ng bahay ay ang pangalan ni Don Roberto de la Vega, ang ama ni Mark na pumanaw na 5 taon na ang nakalilipas.
Dahan-dahang isinara ni Hana ang kanyang mga mata. Dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lamang pagnanakaw ang ginawa ng mga De La Vega. Gumawa sila ng krimen na humihukay sa libingan ng sarili nilang kadugo para lamang sa pera. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng silid. Isang misteryong kailangang malutas bago sumikat ang araw. Paano nakuha ni Doña Aurora ang selyo at pirma ng isang taong matagal nang nasa ilalim ng lupa? At sino sa loob ng gobyerno ang kasabwat nila sa ganito kalaking kalapastanganan? Hana, please, pakinggan mo muna ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari, pero kailangan nating gawin iyon para sa kapayapaan ni Mama. Alam mo namang tumatanda na siya at marami siyang iniisip. Ang boses ni Mark ay parang isang gasgas na plaka na pilit na inuulit ang mga luma at nakapanlulumong katwiran. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng maliit na paupahan ni Hana. Suot ang kanyang mamahaling polo shirt na buong ingat pang pinlansya ni Hana noong nakaraang linggo. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang lason na sumasakal sa maliit na espasyo ng silid. Isang matapang na amoy na hindi nababagay sa amoy ng semento at luma ng kahoy. Hindi sumagot si Hana. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kanyang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Tiningnan niya si Mark, ang lalaking minahal niya ng 7 taon, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap, at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang kaba. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na kawalan. Pumunta ako rito para ibigay ito, wika ni Mark habang inilalapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng sira-sirang lamesa sa tabi mismo ng laptop ni Hana. Panggastos mo muna. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Mama kapag kumalma na ang lahat. Maibabalik din natin ang dati. Kailangan lang nating magsakripisyo ng konti para sa pamilya. Dahan-dahang tumayo si Hana. Ang bawat kilos niya ay may bigat ng 1,000 hapdi. Nilapitan niya ang lamesa at tinitigan ng sobre. Alam niya ang laman yon. Mga perang galing sa kumpanyang unti-unti nang nilalamon ng katiwalian ng kanyang sariling biyenan. Sakripisyo para sa pamilya? Ang boses ni Hana ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. Mark, kailan pa naging sakripisyo ang pagnanakaw? Kailan pa naging obligasyon ang manahimik habang dinudurog ang dangal ng taong dapat ay pinoprotektahan mo? Hana, don't be so dramatic. Alam mo namang malaki ang utang na loob ko kay Mama. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagtaguyod sa kumpanya. At ako ang asawa mo. Ang sigaw ni Hana ay hindi nanggaling sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sugatang kaluluwa. Ako ang kasama mo sa bawat gabing wala kang pambayad sa upa noong nagsisimula pa lang tayo. Ako ang humaharap sa mga bangko para lang hindi tayo mabaon sa utang. Mark, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng alaala ng patay sa putikan para lang sa pera. Lumapit si Mark. Sinubukang hawakan ang balikat ni Hana, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kanyang pag-iwas ay hindi dala ng galit, kundi ng pandidiri. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ay ang pagtingin ni Hana sa mga mata ni Mark at ang pagkakatanto na ang lalaking ito ay hindi kailanman magiging sapat para sa isang babaeng marunong lumaban para sa katotohanan. Umalis ka na, Mark, sabi ni Hana. Ang kanyang tinig ay naging patag at malamig na tila yelo. Kunin mo ang perang iyan. Hindi ko kailangan ng limos mula sa mga taong nagnakaw ng aking tahanan. Ang utang na loob na sinasabi mo ay isang kadena na ikaw lang ang pumipiling magsuot. Ngunit ako, malaya na ako sa inyo. Naiwang nakatayo si Mark. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at bahid ng pagsisisi na huli na para itama. Tinalikuran siya ni Hana at hinarap muli ang kanyang laptop.
Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay naging mas mabilis, mas mariin. Habang naririnig ni Hana ang dahan-dahang paglayo ng mga yabag ni Mark sa labas ng pasilyo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang simula pa lamang ito. Ang bulong ng budhi ni Mark ay hindi sapat para hilumin ang sugat, ngunit ang mga numero sa kanyang harapan ang magsisilbing sandata upang gisingin ang mga taong nagtutulog-tulugan sa gitna ng kasalanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang makita ang isang folder na may kakaibang encryption sa loob ng system ni Doña Aurora. Kung ang bahay ay nakuha nila sa pamamagitan ng pekeng pirma ni Don Roberto, ano pa ang ibang mga lihim na ibinaon nila kasama ng yumaong matanda? At gaano kalalim ang butas na kanilang hinukay para sa kanilang sariling kapahamakan? Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa buong subdivision. Ngunit para kay Hana, ang kadiliman ay nagsisilbing proteksyon. Hindi siya mapakali sa kanyang paupahan. May kung anong udyok sa kanyang kalooban na bumalik sa paligid ng mansyon ng mga De La Vega. Gamit ang isang madilim na jacket, maingat siyang naglakad sa gilid ng mga pader. Iniiwasan ang liwanag ng mga posting ilaw habang papalapit siya sa likurang bahagi ng hardin kung saan ang bakod ay natatakpan ng makakapal na bougainvillea. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang boses na yon ay matinis, puno ng kumpiyansa at walang bakas ng pagod. Si Celine, huwag kang mainip. Sabi ko sa'yo, kontrolado ko na si Mama. Konting drama pa tungkol sa utang ng kumpanya at ibibigay na niya sa akin ang buong kapangyarihan para ibenta ang ari-arian. Wika ni Celine. Ang tunog ng kanyang marahang pagtawa ay tila kalansing ng mga baryang nahuhulog sa sahig, malamig at walang puso. Sumilip si Hana sa pagitan ng mga dahon. Doon, sa ilalim ng maliit na gazebo, nakatayo si Celine habang may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha, na dati ay nagpapanggap na nag-aalala para sa pamilya, ay nakangiwi ngayon sa isang sakim ng ngiti. Pera lang ang habol ko rito, di ba alam mo yan? Kapag naisara na natin ang deal sa sindikato, iiwan ko na ang matandang yan at ang kapatid kong walang silbi. Hahayaan ko silang magdusa sa mga kasong isasampa ng mga bangko habang tayo ay nasa ibang bansa na. Ang bahay? Isang pirasong papel lang yan na magdadala sa atin sa marangyang buhay. Dagdag pa ni Celine, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Naramdaman ni Hana ang isang matinding panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkamuhi. Ang golden moment ay ang sandaling na-realize ni Hana na si Celine ang tunay na anay na sumisira sa pundasyon ng pamilya De La Vega. Hindi lamang si Hana ang biktima rito, maging ang sarili nitong ina at kapatid ay handa nitong ilubog sa putikan para lamang sa sariling kaginhawaan. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, hindi sinasadyang naidukit ni Hana ang kanyang siko sa tuyong sanga ng bougainvillea. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang matalim na tunog na tila isang babala. Agad na natigilan si Celine. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang telepono at lumingon sa direksyon kung saan nakatago si Hana. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Mula sa pagkagulat ay naging isang matalim at mapanganib na anyo. Sino yan? Mark? Mama? Alam kong may tao dyan. Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta habang dahan-dahang humahakbang patungo sa mga halaman. Pigil ang hininga ni Hana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang umatras ng dahan-dahan, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas lalong naglalantad sa kanya. Isang malakas na hampas ng hangin ang yumanig sa mga puno. At sa isang iglap, bumukas ang mga dahon, inilalantad ang kalahati ng mukha ni Hana na natatamaan ng liwanag ng buwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang gulat sa mukha ni Celine
ay mabilis na napalitan ng isang nakakatakot na ngiti. Isang ngiti ng isang maninila na nakita na ang kanyang biktima. Hana, ikaw lang pala, bulong ni Celine. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Masyado ka talagang mapangahas. Hindi mo ba alam na ang mga taong nakikinig sa mga sikretong hindi para sa kanila ay madalas na hindi na nasisikatan ng araw? Hinarang ni Celine ang tanging daan palabas at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay na kumikinang sa dilim habang ang bawat hakbang niya ay tila paglapit ng isang hatol na walang kamatayan. Akala mo ba ay makakalabas ka pa rito ng buhay dala ang mga lihim na yan? Ang boses ni Celine ay naging isang matalim na bulong na tila humihiwa sa malamig na hangin ng gabi. Hindi na nakapagtago si Hana. Ang kanyang likod ay sumandal sa magaspang na pader ng mansyon habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang bag kung saan nakatago ang laptop. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng takot, ngunit may kasamang determinasyon. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Celine na ngayon ay wala ng bakas ng kagandahan, tanging ang dumi ng kasakiman ang namamayani. Ibibigay mo sa akin ang bag na yan o sisiguraduhin kong bukas din ay nasa likod ka na ng rehas dahil sa mga kasong itatanim ko laban sa'yo. Pagbabanta ni Celine habang dahan-dahang humahakbang patungo kay Hana. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na gunting na pang-garden. Ang talim nito ay kumikinang ng mapanganib. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Celine. Alam ko na ang lahat. Alam kong balak mong nakawan maging ang sarili mong ina. Wala ka na talagang pinipili. Sagot ni Hana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit nananatiling matatag. Sa isang iglap, sumugod si Celine. Isang marahas na paghila ang ginawa niya sa strap ng bag ni Hana. Ang dalawang babae ay nagpuno ng ingay sa tahimik na pasilyo sa likod ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na kumakaladkad sa semento at ang mabilis na paghinga ang tanging maririnig. Ang balikat ni Hana ay tumama sa matigas na poste na nagdulot ng isang matinding hapdi na gumuhit sa kanyang buong katawan. Bitawan mo ito! You're just a pathetic accountant, Hana. Wala kang laban sa amin. Sigaw ni Celine sa wikang Taglish. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang pamilyar at nangangatal na boses ang pumutol sa tensyon. Celine! Hana! Ano ang nangyayari rito? Si Nanay Belen. Ang matandang katulong na nagsilbi sa mga De La Vega sa loob ng 3 dekada. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan na patungo sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dibdib dahil sa gulat. Si Nanay Belen ang tanging tao sa bahay na yon na nagpakita ng tunay na pagkalinga kay Hana. Ang tanging nakakaalam kung gaano kasakit ang mga gabing umiiyak ang dalaga sa kusina. Nanay Belen, pumasok kayo sa loob. Huwag kayong makialam dito. Asik ni Celine, hindi binibitawan ang bag ni Hana. Hindi, Celine. Nakikita ko ang ginagawa mo. Maawa ka sa asawa ng kuya mo. Ang matanda ay nagsimulang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at hindi balanse dahil sa katandaan. Hana, ibigay mo na ang gusto niya. Baka masaktan ka pa. Ngunit sa halip na tumigil, mas lalong naging agresibo si Celine. Sa isang malakas na pagtulak niya kay Hana para makuha ang bag, hindi niya napansin na malapit na pala sila sa gilid ng hagdanan kung saan pababa si Nanay Belen. Sa kagustuhan ni Nanay Belen na harangan si Celine at protektahan si Hana, pumuwesto siya sa gitna. Isang marahas at walang pakundangan na paghawi ang ginawa ni Celine upang maalis ang matanda sa kanyang daraanan. Ang lahat ay tila huminto sa paningin ni Hana. Nakita niya kung paano nawalan ng balanse ang matanda. Ang mga kamay ni Nanay Belen ay pilit na humawak sa hangin. Naghahanap ng anumang masasandalan, ngunit huli na. Ang tunog ng kanyang katawan na tumatama sa bawat baitang ng matigas na kahoy ng hagdan ay tila ba tunog ng mga pusong nadudurog.
Ang huling narinig ni Hana ay ang mahinang ungol ng sakit bago ang isang nakakangilong katahimikan nang huminto ang katawan ng matanda sa pinakailalim ng hagdan. Nanay Belen! Ang tili ni Hana ay yumanig sa buong bahay. Agad siyang tumakbo pababa. Hindi na inintindi ang kanyang bag na nakuha na ni Celine. Nakahandusay ang matanda, walang malay, at may maliit na bakas ng galos sa kanyang noo. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Celine, hawak ang laptop ni Hana. Ang kanyang mukha ay namumutla, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na baka may nakakita sa kanyang ginawa. Wala akong kinalaman dito. Siya ang natisod. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nahulog. Ang panginginig ng boses ni Celine ay puno ng pagtatangkang ipasa ang sisi habang mabilis siyang tumatalikod upang tumakas. Naiwan si Hana sa dilim. Karga ang ulo ni Nanay Belen sa kanyang kandungan. Ang init ng luha ni Hana ay pumatak sa pisngi ng matanda. Habang ang tunog ng papalapit na mga yabag ni na Doña Aurora at Mark ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang tila naging hatol sa kapalaran ni Hana. Paano mo mapatutunayan ang katotohanan kung ang tanging saksi sa iyong panig ay wala ng malay? At ang ebidensyang hawak mo ay nasa kamay na ng taong handang pumatay para lamang manatili ang kanyang maskara? Ikaw ang may kasalanan nito, Hana. Kung hindi ka bumalik sa bahay na yon, sana ay payapang natutulog si Nanay Belen ngayon. Pero dahil sa pagiging makasarili mo, pati ang matanda ay idinamay mo. Ang mga salitang yun ni Mark ay parang mga maliliit na punyal na bumaon sa likod ni Hana habang siya ay nakaupo sa malamig na silya ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng pasilyo ay tila sumasakal sa kanya. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay na puno pa rin ng bakas ng hapdi at dumi mula sa pagkakayakap kay Nanay Belen sa ilalim ng ulan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo ang pamilya De La Vega, malinis, mabango, at nagkakaisa sa kanilang mga kasinungalingan habang kinakausap ang mga pulis. Tiningnan ni Hana ang kanyang asawa. Ang Mark na dati ay sandigan niya ay isa na ngayong malaking pader na humaharang sa kanyang daraanan patungo sa hustisya. Ang miro ng mga nurse at ibang pasyente ay tila naging mga mapanghusgang mata, bumubulong tungkol sa ingratong manugang na pumatay raw sa katulong ng pamilya. Ang bawat tibok ng puso ni Hana ay puno ng pait. Gusto niyang sumigaw. Sabihing si Celine ang nagtulak. Sabihing si Celine ang nagnakaw ng laptop. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng mabigat na bato ng kawalang pag-asa. Hana? Hana Reyes, ikaw ba yan? Isang baritono at kalmadong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Inangat ni Hana ang kanyang paningin at nakita ang isang lalaking may edad na. Suot ang isang dekalidad na Amerikana. Si Attorney Mateo Valderrama. Naalala siya ni Hana. Siya ang kliyenteng tinulungan ni Hana 5 taon na ang nakalilipas nang malapit ng malugi ang kanyang law firm dahil sa maling pag-audit ng dati nitong tauhan. Si Hana ang nag-ayos ng lahat nang walang hininging kapalit kundi ang pasasalamat. Attorney Mateo. Ang tanging naisagot ni Hana, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Naupo ang abogado sa tabi niya. Hindi alintana ang dumi sa kanyang uniforme. Narinig ko ang nangyari. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila sa'yo. Nakita ko kung paano ka magtrabaho, Hana. Ang mga taong tapat sa numero ay tapat din sa buhay. Huwag kang matakot. Narito ako hindi bilang isang kliyente, kundi bilang isang kaibigan na handang manindigan para sa katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Hana ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Ikinuwento niya kay Attorney Mateo ang lahat, mula sa pekeng titulo, ang audit trail na nadiskubre niya, hanggang sa ginawa ni Celine kay Nanay Belen. Bagaman wala na sa kanya ang laptop, ipinaliunag ni Hana
na ang lahat ng datos ay naka-encrypt at may backup sa isang server na siya lang ang nakakaalam ng password. Matalino ka, Hana. Iyan ang hindi nila nabilang sa kanilang mga plano, wika ni Attorney Mateo habang may sinusulat sa kanyang notepad. Huwag kang mag-alala tungkol sa pambayad. Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa nila mabura ang mga ebidensya sa loob ng bahay. Tumayo si Attorney Mateo at hinarap ang mga De La Vega na noon ay naglalakad na patungo sa kanila, kasunod ang dalawang pulis. Si Celine ay may panyo pa sa mata, nagkukunwaring umiiyak, habang si Doña Aurora ay nakataas ang noo na tila ba tapos na ang laban. Officer, iyan ang babaeng pumatay kay Nanay Belen. Hulihin niyo na siya. Turo ni Celine, ang boses ay matinis at puno ng malisya. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga pulis, humarang si Attorney Mateo. Sandali lang, officer. Ako ang legal counsel ni Mrs. Hana de la Vega. At bago niyo ituloy ang anumang pag-aresto, baka gusto niyo munang tingnan ang dala ko. Inilabas ni Attorney Mateo ang isang folder mula sa kanyang bag. Hindi ito tungkol sa kaso ni Nanay Belen. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa korte na may tatak ng kagyat na pagpapatupad. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Tiningnan ni Attorney Mateo si Celine, pagkatapos ay kay Doña Aurora na may isang mapait na ngiti. Ito ay isang warrant of arrest, ngunit hindi para kay Hana. Ito ay para sa taong gumamit ng pangalan ng isang pumanaw na tao upang mandaya sa mga dokumento ng pag-aari at para sa taong nagnakaw ng isang corporate property na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon ng kumpanya. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging mas lalong nakabibingi. Ang bawat mata ay nakatitig sa pamilya De La Vega, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa direksyon ni Celine at Aurora. Isang tanong, ang tila naging hatol na bumabalot sa bawat isa sa kanila. Sino sa pamilyang ito ang unang bibigay at maglalaglag sa isa't isa kapag ang batas na pilit nilang nilaro ay siya na mismong susakal sa kanilang mga leeg? Hindi baling may masaktan, huwag lang mapahiya ang pangalan ng mga De La Vega. Ang mahalaga, sa atin pa rin ang huling halakhak. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing tulis ng diamantes sa kanyang daliri habang kinakausap niya ang kanyang mga piling panauhin sa loob ng mansyon. Sa gabing iyon, tila walang nangyaring trahedya sa ospital. Ang bahay ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal ay bumabalot sa bawat sulok ng malawak na sala. Nagdaos siya ng isang marangyang hapunan, isang pagtitipon para ipakita sa buong subdivision na sila ay nananatiling matatag, marangal, at hindi kayang tibagin ng kahit anong eskandalo mula sa isang hamak na accountant. Nakatayo si Aurora sa gitna ng silid, suot ang kanyang pinakamahal na perlas. Sa bawat ngiti niya sa mga kaibigang marites na panay ang bulungan, isang matalim na sulyap ang ipinupukol niya kay Celine na noon ay hindi mapakali sa isang tabi. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong matriarka ay walang kahit anong lamat, kahit na sa loob-loob niya ay kumukulo ang takot dahil sa warrant na ipinakita ni Attorney Mateo kanina. Huwag kang magpakita ng takot, Celine, bulong ni Aurora sa kanyang anak nang lumapit ito sa kanya. Ang mga pulis na yon ay kaibigan ng ating pamilya. Isang tawag ko lang sa itaas, magiging basura ang pirasong papel na yon. Ngumiti ka. Ipakita mo sa kanila na tayo ang nagmamay-ari ng katotohanan. Samantala, sa labas ng gate ng mansyon, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakaupo si Hana kasama si Attorney Mateo. Hawak ni Hana ang isang makapal na folder, ang resulta ng kanyang audit na binuo niya mula sa kanyang lihim na backup. Ang bawat pahina ay puno ng mga numerong sumisigaw ng katotohanan. Tinitigan niya ang maliwanag na bintana ng kanyang sariling bahay.
Nakikita niya ang mga anino ng mga taong nagsasaya sa loob, gamit ang mga gamit na siya ang nagbayad. Sa ilalim ng bubong na pinagtrabahuhan niya ng may katapatan, ang golden moment ni Hana sa sandaling iyon ay ang paghawak niya sa isang maliit na panyo. Ang panyong ginamit niya pampunas sa dugo ni Nanay Belen. Hindi ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa bigat ng pananagutan. Naisip niya ang bawat haplos ng matanda sa kanyang balikat tuwing pagod siya at ang bawat panlalait na tinanggap niya mula kay Aurora nang nakayuko lamang siya. Sa gabing ito, ang bawat numerong kanyang isinulat ay magsisilbing mga sundalo na babagsak sa kastilyong buhangin ng mga De La Vega. "Handa ka na ba, Hana?" tanong ni Attorney Mateo habang tinitingnan ang orasan. "Tapusin na natin ang dula-dulangang ito, Attorney," maikling sagot ni Hana. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Ang kanyang puso ay tuyo na sa luha at tanging ang alab ng katarungan ang nananatili. Sa loob ng mansyon, habang nasa gitna ng isang toast si Doña Aurora, ang katahimikan ay biglang bumasag sa katuwaan nang ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng walang babala. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok. Kasunod ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ng pulis sa makintab na sahig. Hindi lamang isang opisyal ang pumasok, isang pangkat ng mga awtoridad, kasama ang isang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission, ang tumambad sa harap ng mga nagulat na panauhin. Namutla si Doña Aurora. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumapon ang pulang likido sa kanyang mamahaling puting gown, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Doña Aurora de la Vega at Celine de la Vega, ang boses ng hepe ng pulis ay umalingaw-ngaw. Dahilan upang huminto ang lahat ng usapan. Mayroon kaming utos mula sa korte na isagawa ang agarang pagsisiyasat sa ari-ariang ito at arestuhin kayo sa mga kasong falsification of public documents, corporate fraud, at obstruction of justice. Tumingin si Aurora sa paligid. Naghahanap ng kakampi, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay isa-isang nagsimulang lumayo at magtakip ng mga mukha. At sa gitna ng mga pulis, lumabas si Hana. Nakatayo si Hana ng tuwid. Ang folder ay yakap sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kanyang biyenan sa mga mata. Isang titig na hindi na humihingi ng awa, kundi nagbibigay ng hatol. Ngunit sa gitna ng tensyon, bago pa man makapagsalita si Aurora, isang malakas na sigaw mula sa itaas ng hagdan ang narinig ng lahat. Isang katulong ang mabilis na bumaba. Ang muka ay puno ng sindak. "Ma'am Aurora, si Sir Mark." Ayaw niyang buksan ang pinto ng kanyang silid at may narinig po kaming kakaibang ingay sa loob. Ang maskara ni Aurora ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Sa harap ng mga pulis, sa harap ng kanyang kaaway, at sa harap ng buong lipunan, ang kanyang mundo ay hindi lamang guguho dahil sa batas, kundi dahil sa isang lihim na ginawa ng kanyang sariling anak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ano ba ang tinitingin-tingin ninyo? Mga kaibigan niyo ako. Hana, itigil mo ang kahibangan na ito. Officer, bayaran niyo ang babaeng yan. Huwag lang kaming hiyain sa harap ng mga bisita ko. Ang boses ni Doña Aurora ay pumiyok sa gitna ng marangyang sala. Isang matinis na tunog na puno ng desperation at unti-unting nawawalang kapangyarihan. Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan, mga taong dati ay humahalik sa kanyang mga kamay para sa pabor, ay ngayon ay abala sa pag-iwas ng tingin at pagbulong tungkol sa mantsa ng wine sa kanyang damit na tila ba isang sumpa. Humakbang si Hana pasulong. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa makintab na tiles ay tila isang hatol na nagpapatigil sa mundo ni Aurora. Tinitigan niya ang kanyang biyenan ng diretso, hindi na nang may takot, kundi nang may malalim na pag-unawa sa kung gaano kababaw ang pundasyon ng karangyaan ng matanda. Hindi na ito tungkol sa pera. Ma. Ang boses ni Hana ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang tokoneladang semento.
Ito ay tungkol sa katotohanan na pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng mga pekeng papeles at mga kasinungalingan sa social media. Sa bawat numerong ina-audit ko sa kumpanya ninyo, nakita ko ang bawat pisong ninakaw ninyo sa mga taong nagtitiwala sa inyo. At ang bahay na ito, hindi ito sa inyo. Hindi kailanman naging sa inyo mula nang gamitin ninyo ang pirma ng isang taong matagal nang pumanaw. Nagsisinungaling ka. Wala kang ebidensya. Celine, tawagan mo ang mga abogado natin. Sigaw ni Aurora habang pilit na kumakapit sa braso ng kanyang anak. Ngunit si Celine ay tila estatwa na naninigas sa takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga pulis na nagsisimula ng kumuha ng mga dokumento mula sa vault sa library. Ang golden moment ay naganap nang ang pinto sa itaas ng hagdan ay biglang bumukas ng malakas. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay naging hudyat ng pagdating ng huling saksi. Doon, nakatayo si Mark. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namumula sa yak, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na metal na kahon, isang safe box na pag-aari ni Don Roberto. Mark, anak, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sabihin mo sa kanila na ang asawa mo ang baliw. Ang pagsusumamo ni Aurora ay puno ng lason, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa takot. Dahan-dahang bumaba si Mark sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtalikod sa lahat ng kinagisnan niyang mundo. Lumapit siya kay Hana, hindi para humingi ng tawad, kundi para ibigay ang katotohanan na matagal na niyang itinatago sa dilim ng kanyang budhi. Tama na, Ma. Pagod na ako. Ang boses ni Mark ay basag, puno ng pait at pagsisisi. Narito ang lahat. Ang orihinal na titulo, ang mga liham ni Papa bago siya mamatay na nagbababala tungkol sa mga utang mo, at ang video recording ng gabing pinilit ninyo akong manahimik habang nilalapastangan ninyo si Hana. Hindi ko na kayang mabuhay sa isang bahay na binuo mula sa pagdurusa ng taong pinakamamahal ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang bawat panauhin ay tila nakalimutang huminga habang pinapanood ang pagguho ng toring bato ng mga De La Vega. Ang double shock ay hindi lamang ang pag-aresto, kundi ang mismong pagtataksil ng paboritong anak ni Aurora sa kanyang mga plano. Mabilis na lumapit ang mga pulis kina Aurora at Celine. Ang malamig na bakal ng posas ay lumapat sa kanilang mga pulso, isang tunog na naging wakas ng kanilang paghahari-harian. Si Celine ay nagsimulang magsisigaw, isinusumpa si Hana at maging si Mark, habang si Doña Aurora ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat matapos itong mapigtas sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Hana kay Mark. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng naghihingalong mansyon. Walang yakap, walang matamis na salita. Tanging ang malalim na sugat ng nakaraan at ang hindi tiyak na bukas ang namamagitan sa kanila. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Hana ang paligid ng mansyon. Ang lahat ng karangyaang nakikita niya ay tila naging mga anino na lamang ng isang masamang panaginip. Isang katanungan ang iniwan niya sa kanyang sariling isipan habang dahan-dahan siyang tumatalikod upang lisanin ang bahay na hindi na niya tatawaging tahanan. Kapag ang lahat ng pader ay gumuho na at ang mga maskara ay tuluyan ng nalaglag, sapat ba ang paghingi ng tawad para buuin ang isang pusong ilang beses na winasak sa ngalan ng pamilya at utang na loob? Hindi sapat ang salitang patawad. Hana, kahit isigaw ko pa ito sa gitna ng pinakamalakas na unos, ang bawat minutong nanahimik ako habang dinudurog kanila ay isang sugat na ako mismo ang gumawa sa ating dalawa. Ang boses ni Mark ay halos lunurin ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng mansyon.
Pagkatapos mailayo ng mga pulis sina Doña Aurora at Celine, ang paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang patak ng tubig sa semento ang naririnig. Nakatayo silang dalawa sa gilid ng gate, ang mismong lugar kung saan pinalaya si Hannah ilang araw na ang nakalilipas. Dahan-dahang yumuko si Mark at pinulot ang isang basang tela mula sa putikan. Iyon ang shawl ng ina ni Hannah na hindi na nailigtas noong gabing itinapon ang kanyang mga gamit. Pinagpagan niya ito ng buong ingat kahit alam niyang hindi na ito kailanman magiging malinis tulad ng dati. Ito ang kanyang golden moment, isang huling pagtatangka na ayusin ang mga pirasong winasak ng kanyang sariling pamilya. Noong gabing iyon, Hannah, noong nakita kitang nakaluhod sa ulan habang pinalalayas ka ni Mama, doon ko naintindihan na ang pananahimik ko ay hindi pagiging mabuting anak. Ito ay pagiging isang duwag na asawa. Ang baimbi ng boses ni Mark ay puno ng pagsisisi na tila babawat salita ay may kasamang dugo. Lumapit si Mark kay Hannah, ngunit huminto siya sa layong sapat pa rin para maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa sa gitna ng malamig na gabi. Tumingin si Hannah sa kanya. Ang mga mata ni Hannah ay wala ng galit, tanging isang malalim na pagkapagod at distansya na tila ba may isang malawak na dagat na sa pagitan nilang dalawa. Pinili mo ang katotohanan, Mark. Ibinigay mo ang ebidensya. Mahinang wika ni Hannah, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang kislap ng dati nitong tamis. Pero bakit kailangan mo pang maghintay na mawala ang lahat sa akin bago mo nahanap ang iyong boses? Hindi nakasagot si Mark. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ang susi ng isang safe box na hindi pa alam ng mga pulis. Ito ang huling piraso ng ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng mga De La Vega ay dapat nang maibalik sa mga taong talagang nagmamay-ari nito. Kabilang na ang bahay na ito para kay Hannah. Narito ang lahat, Hannah. Ang mga huling testamento ni Papa at ang mga original na dokumento na itinago ni Mama. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi dahil sa gusto kong bumalik ka sa akin, kundi dahil ito ang nararapat. Wika ni Mark. Hinawakan niya ang kamay ni Hannah para ilapat ang susi. Sa isang saglit, ang kanilang mga balat ay nagkadikit. Ramdam ni Hannah ang kuryente ng kanilang nakaraan, ang mga yakap, ang mga pangarap, at ang init ng pag-ibig na dati ay sapat na para sa kanila. Ngunit ngayon, ang init na yon ay tila isang babala na lamang ng isang apoy na tuluyan ng namatay. Tumingin si Mark ng diretso sa mga mata ni Hannah. Ang kanyang titig ay tila humihingi ng isang pagkakataon na alam niyang hindi niya karapat-dapat. Sa loob ng maraming taon, Hannah, pinili ko ang dugo kaysa sa puso. Ngayong gabi, pinipili kita, pero alam kong huli na ang lahat. Ang pagpili ko sa iyo ngayon ay nangangahulugang kailangan kitang palayain mula sa kadena ng pamilyang ito. Ang ulan ay tila naging mas banayad, ngunit ang bigat sa dibdib ni Hannah ay lalong tumindi. Hinawakan niya ang susi, ang tanging bagay na magbabalik ng kanyang dangal, ngunit tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Isang pagpili ang kailangang gawin. Ang pagbawi sa ari-arian ay nangangahulugan din ba ng pagbawi sa taong naging dahilan ng kanyang pinakamatinding pighati? Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa isipan ni Hannah habang pinagmamasdan niya si Mark na dahan-dahang tumatalikod upang lisanin ang tanging tahanan na kanilang pinagsaluhan. Maari bang maging tunay na tahanan ang isang lugar na puno ng mga alaala ng pagtataksil? At may puwang pa ba para sa pag-ibig kapag ang tanging natitirang pundasyon ay ang mga abo ng isang nasunog na tiwala? Walang puwang para sa awa ang malamig na semento ng korte, lalo na para sa mga taong ang pundasyon ng buhay ay itinayo sa mga kasinungalingan at pagnanakaw. Ang tinig ni Attorney Mateo ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid kung saan isinasagawa ang huling pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa mga De La Vega.
Nakaupo si Hana sa likuran. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Tinitigan niya ang kanyang biyenan at si Celine na ngayon ay nakasuot na ng uniforme ng mga bilanggo. Wala na ang mga perlas, wala na ang mamahaling gown, tanging ang pamumutla at ang nanginginig na mga labi ang natitira sa dating makapangyarihang mga De La Vega. Sa bawat dokumentong inilalabas ni Attorney Mateo, mga audit report na pinaghirapan ni Hana, ang mga orihinal na titulo na ibinigay ni Mark, at ang mga digital trail ng mga nakaw na pera, tila ba isa-isang tinatanggalan ng balat ang pagkatao ni Doña Aurora. Ang bawat numero ay naging isang saksi at ang bawat pirma ay naging isang hatol. Hukom, hindi ko alam ang tungkol sa mga dokumentong yan. Si Hana ang accountant. Siya ang gumawa ng lahat ng yan para idiin ako. Ang sigaw ni Celine ay matinis, puno ng desperasyon habang pilit niyang itinuturo si Hana. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, isang huling pagtatangka na gamitin ang luma nilang taktika ng paninira. Ngunit ang katahimikan ni Hana ay mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Ang golden moment ay ang sandaling inilabas ni Attorney Mateo ang huling ebidensya, ang lihim na kontrata na ginawa ni Celine sa isang sindikato ng lupa kung saan balak niyang ibenta ang bahay at iwanan ng kanyang sariling ina na mabulok sa utang. Nang marinig ito ni Doña Aurora, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nangulubot sa matinding sakit. Lumingon siya sa kanyang anak, ang paborito niyang anak na palagi niyang pinagtatanggol laban kay Hana. Ang tunog ng pagkapunit ng kanyang tiwala ay mas masakit pa kaysa sa tunog ng posas. Celine, pati ako ay nagawa mong ipagpalit sa pera? Ang boses ni Aurora ay isang mahinang hikbi. Ang kanyang pagiging reyna ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Doon niya naintindihan na ang lason na itinanim niya sa puso ng kanyang mga anak ay ang siya ring lason na papatay sa kanya ngayon. Pagkatapos ng pagdinig, bago sila ibalik sa piitan, humingi ng sandali si Doña Aurora para makausap si Hana. Sa loob ng isang maliit na kwarto, sa likod ng rehas, ang dating matapobreng biyenan ay dahan-dahang napaluhod sa harap ng kanyang dating dinalipusta. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Takot sa dilim, takot sa kawalan, at takot sa katotohanan. Hana, pakiusap. Ang boses ni Aurora ay puno ng panginginig. Alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong winasak namin ang buhay mo. Pero pakiusap, huwag mo kaming hayaang mabulok dito. Si Celine, bata pa siya. At ako, hindi ko kakayanin ang buhay sa loob. Ikaw na ang may-ari ng bahay. Ikaw na ang panalo. Kunin mo na ang lahat. Huwag lang ang kalayaan namin. Tiningnan ni Hana ang babaeng nasa kanyang paanan. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang pagtatapon ng alaala ng kanyang ina sa putikan, at ang bawat salitang humiwa sa kanyang pagkatao. Walang galit sa puso ni Hana, tanging ang bigat ng hustisya na kailangang panindigan. Ang kalayaan ay hindi binibili, ma. Ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng katapatan. Ang sagot ni Hana, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Ang toreng itinayo ninyo sa kasinungalingan ay kailangang gumuho para makita ninyo ang tunay na lupa. Tumayo si Hana para umalis, ngunit isang huling hiling mula kay Aurora ang nagpapatigil sa kanyang mundo. Hana, sandali. May isang bagay pa na hindi mo alam. Tungkol kay Mark. Tungkol sa gabing pumanaw ang kanyang ama. May dahilan kung bakit niya ako hindi maiwan. At ang dahilan na iyon ang siyang huling susi sa lahat ng sakit na ito. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Hana. Ang misteryong nakabitin sa hangin ay tila mas lalong dumilim. At ang katanungang iniwan ni Aurora ay naging isang panibagong sugat na kailangang buksan. Ano ang huling sikretong itinatago ni Mark na naging kadena niya sa loob ng maraming taon? At sapat ba ang katotohanan ito
para baguhin ang lahat ng akala ni Hana tungkol sa kanyang asawa. Ang pagbabalik sa bahay na naging saksi ng iyong pagluha ay hindi kasing tamis ng inaasahan ko. Sa bawat sulok ng mansyon, tila may mga aninong bumubulong ng mga masasakit na alaala. Ngayong hawak ko na ang titulo, ngayong sa akin na ang bawat pader at bintana. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na hindi ko kailanman nahanap noong kasama ko pa ang mga De La Vega. Ang amoy ng pintura at ang liwanag ng araw na tumatama sa sahig ay tila naglilinis sa dumi ng nakaraan. Inilabas ko ang shawl ng aking ina, ang tanging bagay na nailigtas ko mula sa putikan. Malinis na ito ngayon, bagaman may mga mantsa na hindi na matatanggal ng kahit anong sabon. Ito ang aking golden moment, ang pagyakap sa shawl na ito at ang pagtanggap na ang mga sugat ay maaring maghilom, ngunit ang mga pilat ay mananatili bilang paalala ng aking katatagan. Hana, maaari ba tayong mag-usap? Ang boses ni Mark ay nanggaling sa pintuan ng hardin. Hindi siya pumasok sa loob. Nanatili siyang nakatayo sa labas, tila nahihiyang tapakan ng sahig na alam niyang hindi na niya pag-aari. Ang kanyang anyo ay mas lalong naging hapo. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumigat sa dalahin ng katotohanan. Lumapit ako sa kanya, dala ang huling katanungan na iniwan ni Doña Aurora sa korte. Sinabi sa akin ni Mama, ang tungkol sa iyong ama. Ano ang lihim na nagpatali sa iyo sa kanya sa loob ng maraming taon? Humugot ng malalim na hininga si Mark. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang pagpapakawala ng isang lihim na matagal na niyang ibinaon sa kanyang dibdib. Nakita ko siya, Hana. Noong gabing inatake sa puso si Papa sa loob ng library. Nakita ko si Mama na sinusunog ang mga papeles na nagpapatunay na ninanakawan niya ang kumpanya. Hindi inatake si Papa dahil sa sakit. Inatake siya dahil sa pananakit ng loob nang makita niya ang ginagawa ni Mama. Naramdaman ni Hana ang isang malamig na kilabot. Tinitigan niya si Mark, ang lalaking pinili, ang pananahimik kaysa sa katarungan para sa sariling ama. Binalaan ako ni Mama. Pagpapatuloy ni Mark, ang boses ay nanginginig. Sabi niya, kapag nagsalita ako, pareho silang mawawala sa akin. Si Papa nawala na at siya na mapupunta sa kulungan. Ginamit niya ang utang na loob ko bilang anak para itago ang kanyang krimen. Sa loob ng 5 taon, Hana, binuo ko ang buhay ko sa isang kasinungalingan dahil akala ko iyon ang tamang gawin para sa pamilya. Kaya noong ginagawa niya sa iyo ang lahat ng iyon, naging duwag ako dahil natatakot akong gumuho ang lahat ng pinagtatakpan ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Hana ang isang kakaibang halo ng awa at pait. Naintindihan na niya kung bakit hindi siya kayang protektahan ni Mark. Si Mark ay biktima rin, isang biktima ng isang ina na ginawang sandata ang pag-ibig at obligasyon. Ang pagpapatawad, Mark, ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ang boses ni Hana ay banayad, parang haplos ng hanging amihan. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang pagpapatawad na ito ay para sa sarili ko, para makahinga na ako ng maluwag. Ang tiwala na winasak mo, iyon ang hindi ko na kayang ibigay muli. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mark. Tumango siya, tinatanggap ang hatol na alam niyang nararapat sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang malungkot na pagtanggap sa katapusan. Alis na ako, Hana, wika ni Mark. Pupunta ako sa malayo. Gusto kong hanapin ang sarili ko na hindi nakadepende sa pangalan ng mga De La Vega. Ibinibigay ko na ang lahat sa iyo. Ang bahay, ang kumpanya. Gamitin mo yan para bumuo ng sarili mong pangarap. Pinanood ni Hana si Mark habang dahan-dahan itong lumalakad palayo sa mansyon. Ang bawat hakbang ni Mark ay tila pagtatapos ng isang makulay, ngunit masakit na kabanata ng kanyang buhay.
Tumingin si Hana sa kanyang paligid. Sa bahay na ngayon ay punong-puno na ng liwanag. Ngunit bago pa man makalayo si Mark, narinig ni Hana ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng gate. Isang pamilyar na tao ang bumaba. Hawak ang isang liham na tila magdadala ng isa pang balitang magpapabago sa kanyang bagong simula. Isang huling liham mula sa ospital tungkol kay Nanay Belen, ang tanging saksi na nag-uugnay sa kanya sa gabing nagpabago sa lahat. Ang balitang nakasulat sa liham ay naging dahilan upang mapahinto si Hana sa paghinga. Ano ang nilalaman ng liham na ito na tila maglalagay ng tuldok sa lahat ng kanyang paghihirap? At handa na ba siya para sa huling hantungan ng kanyang paglalakbay? Ang sikat ng araw ay tila mga gintong daliring humahaplos sa mga mantsa ng kahapon. Dahan-dahang binubura ang bawat pait na nanatili sa hangin ng mansyong ito. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mga pader na ito ay naging saksi sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ngayon, ang amoy ng luma at amag na kaisipan ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang rosas at sampagita na itinanim ni Hana sa hardin. Ang mga paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ina na dati ay itinapon sa putikan. Sa loob ng isang taon, hindi naging madali ang paglalakbay. Ang balitang hatid ng liham noon ay ang himalang paggising ni Nanay Belen. Ang kanyang pag-amin sa korte ang naging huling pako sa kabaong ng kaso ni na Doña Aurora at Celine. Ngayon, si Nanay Belen ay kapiling na ni Hana sa loob ng mansyon, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang lola na katuwang niya sa pagpapatakbo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa pamilya. Isang hapon, habang abala si Hana sa pag-aayos ng kanyang mga audit papers sa maliwanag na library, narinig niya ang mahinang ugong ng isang sasakyang huminto sa labas ng gate. Ang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto ay nagpadama sa kanya ng isang pamilyar na kaba, ngunit hindi na ito ang kabang nakakasakal. Ito ay kaba ng isang taong handa nang humarap sa huling pahina ng kanyang lumang aklat. Lumabas si Hana sa veranda. Doon, nakatayo si Mark sa ilalim ng puno ng nara. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan at ang kanyang hitsura ng isang prinsipe ng mga De La Vega. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang balat ay nasunog ng araw at ang kanyang mga mata ay may taglay na katahimikang matagal niyang hindi nakita. Hana, ang boses ni Mark ay marahan, parang bulong ng hangin sa gitna ng kaparangan. Mark, napadpad ka rito? Tanong ni Hana. Ang kanyang tinig ay wala ng pait, taming payapang pagtanggap. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Paalis na ako papuntang probinsya para ituloy ang pagsasaka sa maliit na lupang naiwan ni Papa na hindi nakuha ng bangko. Doon ko gustong magsimulang muli nang walang dinadalang kasinungalingan. Paliwanag ni Mark. Tumingin siya sa mansyon. Pagkatapos ay muli kay Hana. Ang ganda na ng bahay. Punong-puno na ng liwanag. Bagay sa'yo. Ang golden moment ay ang sandaling inabot ni Hana ang isang maliit na supot ng mainit na kakanin kay Mark. Ang kakaning nahulog sa putikan noong gabing pinalayas siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay tanda ng pagpapatawad, hindi ng pagsisilbi. Para sa biyahe mo, wika ni Hana. Sana mahanap mo ang kapayapaang hinahanap mo, Mark. Salamat, Hana. Salamat sa lahat. Ang boses ni Mark ay pumiyok. Isang huling pag-amin sa pagkakamaling hindi na maibabalik, ngunit maaari ng bitawan. Walang mahabang pag-uusap, walang pilit na pagbabalikan. Ang bawat isa sa kanila ay alam na ang kanilang mga landas ay tuluyan ng naghiwalay. Pinanood ni Hana ang dahan-dahang paglayo ng sasakyan ni Mark hanggang sa maglaho ito sa dulo ng kalsada. Sa bawat metrong inilayo nito, naramdaman ni Hana ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib na tila ba may isang mabigat na kadenang tuluyan ng napigtas. Dahan-dahang humakbang si Hana pabalik sa loob ng kanyang bahay. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay.
Isang tagumpay na hindi nakuha sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtayo ng matuwid sa gitna ng bagyo. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang dyalista ng kanyang ina na maingat na nakalagay sa isang magandang frame sa gitna ng pader. Ang bawat sulat, ang bawat alaala ay malinis na at ligtas. Huminga siya ng malalim, dinarama ang hangin na malaya na sa lason ng puot. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatitig sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong silid. Sa wakas, kapag ang gabi ay dumating muli, magagawa ko na kayang matulog ng walang takot sa ilalim ng bubong na binuo ko mula sa sarili kong dangal at katotohanan. Ngumiti si Hana sa kanyang sarili. Alam niya ang sagot. Ang gabi ay hindi na panahon ng pagluha, kundi panahon ng pagpapahinga para sa isa pang mas maliwanag na bukas. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa mga dingding ng mansyon na tila ba isang gintong basbas para sa isang mahabang paglalakbay na natapos na rin sa wakas. Wala na ang amoy ng lason ng puot. Ang bawat sulok ng bahay ay punong-puno na ngayon ng halimuyak ng nilagang luya at sariwang sampagwita. Ang dating mansyon ng mga De La Vega ay may bago ng pangalan sa harap ng gate. Ang tahanan ni Maria, isang foundation na itinayo ni Hana para sa mga kababaihang nawalan ng boses at dangal sa loob ng sarili nilang pamilya. Sa loob ng malawak na sala, maririnig ang mahinang tawanan ni Nanay Belen at ng 3 batang babae na pansamantalang nananatili sa bahay habang hinihintay ang pag-usad ng kanilang mga kaso. Ang tunog ng mga baso na dahan-dahang inilalapag sa lamesa at ang kalansing ng mga kubyertos ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng katiyakan na may sapat na pagkain at pagmamahal para sa lahat. Nakatayo si Hana sa gitna ng silid, hawak ang isang tasa ng tsaa. Tumingin siya sa malaking frame sa pader kung saan nakasabit ang shawl ng kanyang ina. Wala na ang putik, bagaman may mga mantsa na hindi na mabubura. Sa tabi nito ay isang maliit na larawan ni Hana at Mark noong sila ay nagsisimula pa lamang. Hindi niya ito tinapon. Iniwan niya ito doon bilang paalala na ang pag-ibig ay maaaring maging totoo, ngunit maaari ring itong maging lason kapag walang kasamang katapatan. Hana, handa na ang hapunan. Tawag ni Nanay Belen, ang kanyang boses ay malakas at puno ng sigla. Isang malayo at masayang anyo mula sa matandang nakahandusay sa ilalim ng hagdanan noon. Susunod na po, Nanay. Tugon ni Hana. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuo ng isang payapang ngiti. Sa mga sandaling iyon, nasagot na ni Hana ang 3 katanungang matagal nang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Napatawad na ba niya? Oo. Pinatawad niya si Mark hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang anino ng lalaki sa kanyang pagtanda. Pinatawad niya si Doña Aurora at Celine hindi para palayain sila sa kulungan, kundi para palayain ang kanyang sarili mula sa kulungan ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang masaktan sa bawat pag-alala. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa bawat gabi na nakakatulog siya nang hindi nanginginig ang mga kamay, sa bawat umaga na hindi niya kailangang magpanggap na masaya, alam niyang nahanap na niya ito. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa gitna ng kahit anong bagyo. At ang aral? Natutunan ni Hana na ang tunay na utang na loob ay hindi isang tanikala na ginagamit para sakali ng dangal ng isang tao. Ang pamilya ay hindi na susukat sa dugo o sa titulong hawak sa kamay, kundi sa katapatan at pagrespeto sa pagkatao ng bawat isa. Ang isang bahay ay magiging tahanan lamang kung ang pundasyon nito ay katotohanan at ang bubong nito ay katarungan. Dahan-dahang lumakad si Hana patungo sa hapagkainan, dinarama ang bawat hakbang sa sahig na siya na ang nagmamay-ari. Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo,
Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang araw ay hindi na kailanman lulubog. Isang huling sulyap ang ipinukol niya sa labas ng bintana, sa daang tinahak ni Mark at ng kanyang nakaraan. Alam niya na sa bawat babaeng papasok sa gate ng kanyang tahanan, isang bagong kwento ng pag-asa ang isusulat, at ang bawat isa sa kanila ay matututong tumayo muli gaya ng ginawa niya. Tahanan, bulong ni Hana sa hangin, isang salita na ngayon ay may tunay na kahulugan. Maligayang pagdating sa katotohanan.